Popular ngayon ang vegan diet. Marahil ay aware na rin ang mga tao sa benepisyo nito. Ang vegan diet ay naglalaman ng mga pagkain na walang animal product. Mayroong mga tao na pinipili ang maging vegan hindi lang for health reasons. May iba rin na for religious reasons. Meron ding iba na dahil sa ethical issues tulad ng animal rights. Ang vegan diet ay maraming benepisyo tulad ng reduced cancer risks, promotes healthy heart, stabilized blood sugar, at managing weight loss. Kung handa ka na, narito ang mga tips na maaaring makatulong sa iyo. Dahil baguhan ka pa lang, dapat ay mayroon kang araw na itatalaga para sa vegan diet mo. Sa programa na ito, maaari kang sumubok ng iba pang source ng protein pamalit sa karne. Maaari mo itong magawa sa pamamagitan ng pag-incorporate ng mga alternative sa karne na mayaman pa rin sa protein. Tulad ng tofu, mayaman din ito sa fiber. Bukod sa tofu, pwede din ng beans, green peas, broccoli, at avocado, just to name a few. Kung ikaw ay desidido na mag-try ng vegan diet, kailangan mo din mag-introduce ng mga pagkain na hindi mo pa nasusubukan o kaya yung mga healthy food na inaayawan mo or bihira mo kainin. Upang magawa mo ito, syempre, dapat ay mag-research ka muna ng mga vegan products na available sa iyong local market. Kung familiar ka sa mga restaurant sa iyong lugar, pwede mong tignan ang mga vegetable menu nila sa kanilang Facebook page o sa internet para magkaroon ka ng idea kung ano pang mga vegan recipes ang pwede mong imaisama sa iyong diet. Ito siguro ang pinaka-importante sa mga tips natin. Huwag biglain ang pag-transition from omnivore diet to vegan diet. Well, pwede mo gawin pero hindi advisable dahil malaki ang chance na mag-give up ka din. Tandaan, vegan diet is not just a diet. It's a lifestyle. Ang gawin mo lang ay unti-unti na bawasan ng animal products. Huwag biglain na alisin sa pagkain. Kapag komportable ka na sa ginagawa mo, tsaka mo siya tanggalin altogether. Bago ka magsimula sa vegan diet, it makes sense to educate yourself. Maraming naglipa ng online blogs, videos na walang basihan sa siyensya. Kahit ano man ang reason mo for going vegan, kailangan maging matalino sa pamamagitan ng pag-educate sa iyong sarili kung paano ito gagawin. Kahit ano pa ang maging trending, kailangan alam mo pa rin kung ano ang nakapaloob sa mga klase ng diet na ito. Para makasiguro sa information na iyong nabasa o napanood, mas maganda kung magbabase ka sa higit sa isang source para makasiguro na tama ang information na nakuha mo. Napakaraming information ang available sa atin kaya dapat ay willing ka na matuto. Huwag ka magsawa na magbasa at matuto tungkol sa vegan diet. Makakatulong sa iyo ang mga information na galing sa mga mapagkakatiwalaang source. Mas maganda na din yung may kaalaman. Mas magiging madali ang pag-transition kung may group support ka ng mga taong katulad mo din at kapareho ng iyong journey. Salamat sa internet, hindi na mahirap maghanap ng grupo na may kaparehong goal katulad mo. Napakalaking tulong nito sa iyong journey dahil maaari kayong mag-share ng mga experiences nyo sa pag-transition from omnivore diet to vegan diet. At marami ka pang information na maaaring matutunan sa kanila. The fact na may makakausap ka at pwedeng may makakwentuhan ay napakalaking boost nito sa iyong motivation. Para masiguro na nakukuha ng iyong katawan ang mga nutrients na kailangan nito, dapat ay well-balanced ang vegan meals mo. Halimbawa, kung kailangan mo ng protein at fiber, dapat ay may beans or leafy vegetables ka sa plate mo. Para makuha mo lahat ng benefits, mag-consume ka ng pagkain na iba-iba ang kulay. Halimbawa, red tomatoes, mayaman yan sa lycopene para sa healthy heart. O kaya ay blueberries na nakakapag-boost ng brain function. Pwede ka din naman kumain ng whole foods na tomato pizza, smoothies, sandwiches, pasta dishes, at veggie burgers para naman mas maging exciting ang meal mo.
without the guilt. Kung gusto mo na mag-stick ka sa vegan diet mo, mas maganda kung may meal timetable ka. Mag-plan ahead at ihanda ang mga kailangan tulad ng pag-cut ng vegetables at ilagay sa freezer for snack later. Maaari mo din nagawan ng vegan version ang mga favorite food mo. Unti-unti ay masasanay ka na walang animal products sa kinakain mo. Kung pinili mo ang vegan lifestyle, hindi lang ito ang mga tips na pwede mong sundin, marami pa. Kailangan mo lang ihanda ang iyong sarili, physically and mentally. Just keep on researching and reading. Hindi ka magiging vegan overnight, kaya importante na unti-unti lang ang pag-transition. Huling advice ko is gawing simple lang at huwag masyadong komplikado ang mga meals na iyong gagawin para mas ganahan ka at ma-enjoy ang experience.